ang pinaka nadampot ko doon sa usapan na yon, yung reklamo ni na Congressman Ronnie Puno, hindi naman nire-release yung pondo para sa mga proyekto nila. Ano ba talaga, ate? Opo, una po, gusto ko lang pong sabihin, no, ginagalang po ng DBM sa pamumuno po ni Sec. Rolly Toledo yung oversight role ng Congress. Pero mahalaga po na linawin po natin yung ilang factual at legal points para po siguro na tama po yung pagkakaunawa ng ating mga kababayan kasi ayaw natin na ma-mislead sila. Una po, hindi po nagpapaliban ng DBM sa paglalabas ng pondo. Hindi namin po wini-withhold yan at hindi rin po kami nag-iimbento o gumagawa ng mga bagong policies na wala sa batas. Lahat po kasi ng budget releases natin sumusunod dun sa tinatawag natin na 2026 General Appropriations Act. Ito yung budget law. Sino gumawa nitong budget law na to? Budget law po. Ginawa rin ng mga mambabatas. Ng Kongreso at inaprubahan po ng Pangulo. So, ang nangyari po kasi dyan, nagkaroon po nung amendments o pagbabago para po dun sa ilang locally funded infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways. Kabilang po dun sa mga amendments nila, nilagyan po nila, nag-require po sila ng mga station limits, yung mga geographic coordinates, na ang naging effect po, nabago po yung ilang proyekto dun sa original na nakasaad po sa National Expenditure Program na sinubmit po ng executive. Preno muna kayo dyan, Ma'am Gades, ano? So, ito pong mga binabanggit yung pagbabago na ito sa mga locally funded projects, yung mga coordinates, etc. Bakit po ba binago to? Hindi po, tama ba intindi namin dahil dun sa nagkaroon nga ng iskandalo sa flood control program? Tama ba naalala namin kaya nagkaroon ng mga ganong amendments sa batas, di ba? Opo, ano po yan I think, maganda naman po yung intention ng Congress dyan kasi they want to put safeguards dun sa mga project. Kasi sinasabi po nung mga nakaraan, di ba, na hindi daw masyadong pinag-isipan basta bigla na nang naglagay ng title ng projects dun sa listahan. So ngayon, they wanted to make sure na well-guarded at merong specific description per project. However, nung inilagay po nila yun, nabago po, syempre, yung nakalagay dun sa original NEP na isinumite na executive. Very clear po dun sa President's veto message para po sa 2026 GAA na yung mga Congress-introduced changes and adjustments, yung tinatawag po natin na SICA, nangangailangan po yan ng karagdagang validation at clearance mula sa Office of the President bago po mailabas yung pondo.